Maagang maaga pa lang ay bumangon na ako dahil maglalakad daw kami kasamang mga bata para doon maligo sa tinatawag nilang dam. Dahil masarap daw maligo doon, malamig yung tubig at malinaw. Kasama ko pala dyan yung asawa ko at ang mga bata. Dahil hindi pa tayo pwede pumunta doon mag-isa dahil hindi pa tayo sanay sa lugar na ito. At dito tinanong ko yung asawa ko kung malapit lang ba. Mga 10 minutes lang daw, ayan doon na kami. Medyo may kalayuan din. Siguradong pagpapawisan ang singit naming mag-asawa dito. Okay lang daw sabi ng asawa ko pagpawisan. Hugasan lang daw ng malamig na tubig pagdating doon. Oo nga naman, ang problema baka mapasma yung bisok at kabibi. Ito po ang inyong Mike Enriquez, nakatutok 24 oras. What sana ba? At tingnan nyo naman guys, ang sarap-sarap talaga pagmasdan yung mga tanawin dito. Marirelax talaga yung utak mo dito dahil makakalanghap ka ng sariwang hangin. Kita nyo yung bundok na yon, sarap siguro magpatayo ng bahay doon. Yung tanging maririnig nyo lang ang uni ng ibon at ang busis ng mag-asawa. Ay sigurado, sandamakmak na bata magagawa nyo. Dito ramdam ko na yung pagod dahil medyo hiningal na ako, wala pa naman tayong dalang tubig. Tiis lang muna habang naglalakad dahil pagdating doon may dala namang tubig yung mga bata. Paparating na pala tayo dito sa tinatawag nilang dam. At ito na siya guys, napakalinaw nga talaga yung tubig. Nakita nyo yung kalabaw, kasama namin yun sa pagligo, yun daw yung tagahilot namin sa likod. What na barn? At ito na nga siya guys, hindi ko na pinatagal ay lumusob na ako. Literal na malamig talaga siya at sobrang linaw. Dito ay naglalakad-lakad muna ako dahil naghahanap ako ng medyo malalim dahil baka mamaya ay may sirena dito. Dito ay sinabihan ako ng asawa ko na lumapit daw ako dito banda sa may dam dahil maganda daw mag-slide doon. At ito na nga siya guys, hindi natin kaya dito mag-slide dahil mababaw lang daw yung nasa baba. Dahil baka mamaya matapilok pa tayo. Pero nung panahon na wala pang bulbul ang asawa ko ay dito daw sila nag-i-slide. Dito ay napag-isipan kong pumunta sa kabilang side na ito dahil medyo malalim dito. Kaya pala medyo malalim dito banda sa gilid na ito dahil ito yung pinaghukayan ng lupa nung ginagawa pa ito. Siyempre, pag gusto mo talaga na matibay ang pundasyon ng ginagawa mo, kailangan mo talaga ibaon sa lupa. Shoutout nga pala sa manok ng kapitbahay namin na panay tilaok, sarap mo litsunin. What sana ba? Pagpasensyaan nyo na guys kung minsan may narinig kayong tilaok ng manok sa voice over ko. Dami ko kasing alagang manok. Habang naglalaro ang mga bata sa paligid ko, dito higa muna tayo para ma-relax naman ang katawan natin. Siyempre sulitin na namin habang hindi pa umuulan. Dahil nakailang araw na daw ay lagi umuulan dito. At kapag umuulan dito ay nagiging kulay kopiko brown yung tubig. Ibig sabihin nakatiming kami ng asawa ko sa pagpunta dito. Dito ay sinubukan ko na namang humiga habang nagpapaanod sa hagos. At mas masarap pa pala siya guys dahil ramdam na ramdam mo yung lamig ng tubig. Saka yung pagbabad daw sa malamig na tubig ay nakakadagdag ng immune system. Dito ay bumangon na ako at lumapit sa mga kasamahan namin dahil napansin ko silang nanghuhuli ng isda gamit ang kulambo. Minsan daw kasi pag naliligo sila dito ay may mga nahuhuli silang isda. Kaya tuwing naliligo daw sila dito ay nagdadala sila ng kulambo. At nang malapitan ko sila ay wala pala silang nahuli. Siguro kung bawat isa sa amin ay nagdala ng kulambo ay baka sakaling may mahuli pa kami. At dito nga ay ako naman ang humawak ng kabilang side ng kulambo. At sa kabilang side naman ay ang kapatid ng asawa ko na si Cory. At dito dahan-dahan na naming isinisid ang kulambo sa ilalim ng tubig papunta sa pinakamalalim ng parte ng area na ito. Dahil kung may isda dito, malamang ay dito sila nagtatago sa malalim na ito. At dito nga ay kailangan pa nating isaga ditong kulambo na ito sa pinakapader ng siminto. Para kung sakaling may isda man dito ay makorner natin dito sa pinakapader ng siminto. At nang maidikit na namin sa pader ng siminto, dito dahan-dahan na naming iniyahon ang kulambo. At kung makikita nyo, tawang-tawa ang kapatid ng asawa ko dahil nakahuli daw kami ng maliit na tilapia. Sayang lang at hindi na videoan ng asawa ko yung tilapyang nahuli namin para maisir lang man sa inyo. Pero kung mapapansin nyo ay pinag-aagawa ng mga bata. Dito ay umahon na kami at pinasakay ako ng batang kasamahan namin sa kanyang kalabaw. Shoutout nga para sa batang ito na si Imaw. Ang galing niya mag-alaga ng kalabaw. Saludo talaga ako sa batang to dahil sa murang edad pa lang niya ay sobrang sipag niya. Bago nga pala matapos ang video na ito, shoutout nga pala sa lahat ng followers ko. Maraming salamat sa inyong suporta. At shoutout din sa magpapalo pa lang sa akin. Welcome kayo sa page na ito. Salamat. Follow, like, and share sa ating mga video.